Nagsasawa na nga kaming dalawa ni Vera sa ginagawa naming cake. Kaya naman sinubukan namin itong purple yam cake at ito nga yung ginawa naming birthday cake para sa atin namin na nag-birthday ngayong araw. So pumunta nga kami ng Kalinog para bumili ng purple yam cake kasi meron silang branch dito sa Save More. At buti na lang hindi pa sila nagko-close nang pumunta kami dito. So dito nga medyo pinag-iisipan pa namin dalawa ni Vera kung anong sizes yung bibilhin namin. At since medyo late na nga kami dumating dito, pare-parehong sizes na lang yung mga natira. Bakit kaya ganun, no? Kapag nalalaman namin yung price ng ibang cakes, namamahalan na kami, ganun din naman yung bentahan namin. Minsan, mas mahal pa nga eh. So, dalawang 7x3 na lang yung binili namin dito ni Vera. Bali, tag 490 yung isa. So, ngayong araw nga, yung birthday ng ate namin, OFW siya ngayon sa Hong Kong. Alam mo yung, kahit na malayo siya sa amin, gusto ko ma-feel niya na special pa rin siya sa araw na to. Kasi syempre, di ba, hindi rin biro na malayo ka sa pamilya mo. Lalo na sa anak mo. Single mother nga pala siya. Bali, yung nag-iisa niyang anak nandito sa amin ni Vera. So, anyways, every year ko naman siya ginagawa ng birthday cake. Hindi pwedeng wala kasi syempre, kung naalala nyo, nakwento ko na to before, na siya ngayon nagpupush sa akin na pasukin yung pagbibusiness ng cake. Wag na daw ako mag-abroad. Magnegosyo na lang daw ako dito. So siguro kung hindi niya ako minomotivate nun, wala sigurong Vina and Vera, the twin bakers ngayon. Kaya thank you sis sa pag-guide sa akin. Sobrang laking blessing ito para sa atin. Natanong ko nga siya kung anong gusto niyang birthday theme sa cake niya. So yung pinasa niya ang design, yung gawa ni Miss Gren, na parang boho theme. So gagawin ko nga siyang 2-tier para maiba naman. Then baking pan nga yung ginamit ko dito sa bottom tier kasi dito sa top tier, ito yung gagamitin ko, yung binili namin dito sa Purple Yam. Alam nyo ba, sobrang nakikurious talaga kami ni Vera kung nung lasa ng cake na to. Kasi lagi namin to nakikita sa mga newsfeed ng mga friends namin dito sa FB. So why not nasubukan namin? Since fan din naman kami ni Vera ng ube. O diba, sa itsura niya pa lang, sobrang nakakatakam na. Parang yung frosting niya is ube halaya. Kala nga namin ni Vera noong una, parang crumbs ng cake, hindi pala. Mamit nga lang ako dito ng spatula para matransfer dito sa bottom tier. Then yung pangalawang layer, pinatong ko nga lang din dito. So kahit dito nga lang kami sa bahay magse-celebrate, naglagay pa din ako ng dawel. Then after niyan, gumamit ako ng piping bag na may frosting. Para kako hindi ko mahagod yung pinaka-frosting ng ubi cake natin dito. At syempre yung ginamit nating frosting dyan, walang iba kundi si whipped. So para naman sa magiging design ng cake, nag-search lang ako sa Google ng woman face silhouette. And kinat ko nga lang siya using Cricut machine. Sobrang saya ko nga kasi kahit na sobrang nipis niya, perfect pa din yung pagkakat niya. Para sa materials, gumamit lang ako ng mirror cardstock. Then para sa other details, nag-add lang ako ng mga artificial flowers, non-edible cake balls, palm leaf paper, then butterfly toppers, at mga dried flowers. So naglagay nga muna ako ng tape dun sa stem nila bago ko itusok dito sa cake. Then nag-sprinkle din ako ng gold radis and gold leaves para may gold accent. At syempre yung last, yung picture ng ate ko. At ito na nga yung finished look ng ginawa nating 2-tier cake. Sino mag-aakala na DIY cake lang to? At syempre sobrang tuwa na ate namin kasi sobrang ganda na ng birthday cake niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ano po kami sa Yehey! So yun, happiest birthday sa atin namin. Sana lagi kang mag-iingat dyan sis, kahit saan ka pumunta. See you soon! Malapit na malapit na. At dahil wala ka dito, kami muna yung una mag-slice ng birthday cake mo. Titignan natin kung nga bang lasa ng purple yam cake na to. So yung masasabi ko lang, kung hindi ka fan ng matamis na cake, bagay sa'yo yung cake na to. Kasi saktong-sakto lang yung timpla niya. Yung frosting na ube halaya, hindi masyadong matamis, sakto lang, creamy. Hindi nakakaumay. Then yung chiffon cake, okay lang din, moist. Hindi ko nga masabi kung chiffon or moist siya. Kasi hindi naman siya ganun ka-fluffy. So medyo nakukulangan lang kami ni Vera sa bango. Pang hinahanap ng pangamoy ko yung ube flavoring. Pero overall, masarap siya. Bagay na bagay ito sa mga matatanda. Kasi diba sila yung ayaw masyado sa matamis. So perfect sa'yo yung cake na to. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.